Isa na namang article mula sa China. Sinusubukan na namang baluktutin ang inilabas ng Philippine media. Ito ay patungkol sa ibinalita ng Philippines Daily Inquirer kung saan ayon sa ulat na ito ay sinamsam ng Chinese Coast Guard ang supply ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. At ayon nga sa website na ito ng Wang Yiwang na may kahulugang NetEase sa wikang Ingles ay pinalalabas nila na makatarungan lamang ang kanilang ginawang pagsamsam sa mga supply na pagkain para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Kaya naman sa video na ito ay susubukan nating bigyang linaw ang nilalaman ng pahayag na ito na may title sa wikang Tagalog na isa na namang nakakagulat na balita ang lumabas sa Pilipinas. Galit na inagaw ng Chinese Coast Guard ang mga pakete ng pagkain para sa Pilipinas para pakainin ng mga isda at ito ay simula pa lamang. At sa pagsisimula nga ng mga pahayag sa artikulong ito ay kanilang inilalarawan ang ipinahayag ng Philippines Daily Inquirer kung saan ay nagbigay sila ng ilang komento patungkol sa ulat na ito. Kaya't mas makabubuti kung ang tunay na ibinalita na muna ng Inquirer ang una nating babasahin bago ang kanilang komento kung saan ito ang tunay na nakatala sa ulat ng Philippine Daily Inquirer. Inakusahan ng China Coast Guard o CCG ng pagsamsam at pagtatapon ng mga pagkain sa dagat at iba pang supply para sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa isang malayong outpost sa Ayungin o Second Thomas Shoal at umano'y humahadlang sa medikal na paglikas ng mga may sakit na sundalo. Ang parehong mga insidente ay naganap noong Mayo 19 nang ang Philippine Navy ay nagsagawa ng airdrop operation upang dalhin ang mga item sa BRP Sierra Madre, isang sira-sirang bapor na pandigma na nag-ground noong 1999 upang protektahan ang pag-aangkin ng Maynila sa shoal. Ayon sa isang opisyal ng militar na humiling na huwag pangalanan dahil walang otoridad na magsalita sa media. Sa ikatlong insidente noong Mayo 24, gumamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard para itaboy ang isang bangkang pangisda ng mga Pilipino malapit sa shoal. Sinabi ng opisyal, ginawa ng source ng Inquirer ang mga paratang ilang oras matapos i-claim ng Chinese state media na ang mga tauhan ng Sierra Madre ay nagtutok ng baril sa Chinese Coast Guard sa parehong araw noong Mayo 19. Pansinin ninyong mabuti ang bahaging ito na iniulat ng Inquirer kung saan ito ay tumutukoy sa dalawang insidente na naganap noong Mayo 19 kung saan ay sinasabing lumabas ang aligasyon ng panghaharang ng Chinese Coast Guard sa pagkain at gamot para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ilang oras matapos i-claim ng Chinese state media na nagtutok ng baril sa Chinese Coast Guard ang mga sundalong Pilipino sa parehong araw. Malinaw sa pahayag na ito na ang aligasyon ng panunutok ng baril ay mula sa panig ng Chinese state media. Subalit para sa artikulong ito mula sa China ay sinabi nito na inamin ng Philippine Daily Inquirer na nagpapatrolya ang mga Pilipino na may dalang mga baril at hindi umano nito itinatanggi na itinutok ng mga ito ang kanilang mga baril sa Chinese Coast Guard. Subalit kung babasahin mo ng buo ang orihinal na artikulo mula sa Philippine Daily Inquirer ay hindi mo makikita ang sinasabing ito ng China dahil malinaw sa ulat ng Philippine Daily Inquirer na ang aligasyon ay nagmula lamang sa China at hindi sa kanila. At sa pagpapatuloy nga ng ulat na ito ng Inquirer ay sinasabing sa isang post sa social media noong Linggo, sinabi ng China Central Television na hindi bababa sa dalawang lalaki ang nakitang may dalang baril sa deck na itinutok ang mga ito sa direksyon ng Chinese Coast Guard. Kasama sa 29 na segundong video ang lumabas na nagpapakita ng isang lalaking nakamaskara na panandaliang may hawak ng isang malabong itim na bagay na parang rifle. Iyan ay malinaw na walang pag-amin mula sa Philippine Daily Inquirer na tinutukan ng sundalong Pilipino ang Coast Guard ng mga Chino. Sa katunayan ay itinanggi ng AFP na itinutok nila sa Chinese Coast Guard ang kanilang baril dito, which is kahit mukhang ganoon na nga ay mas makabubuti pa rin talagang itanggi ito ng ating mga sundalo. Dahil itinutok man nila o hindi ang kanilang mga baril sa mga Chino ay malinaw na nakuha na nila ang mensahe kung susubukan nilang pakialaman ang ating barko. Bukod pa rito ang pagtanggi ng AFP na tinutukan nila ang mga Chino ay isang pahayag na mas lalong magpapantig sa taingan ng komunistang partido dahil tila ay ibinabalik lang ng Pilipinas ang diskarte ng China sa mga pahayag nito sa tuwing gagalitin nila ang mga Pilipino. Bukod pa rito ay sinabi rin sa article na ito mula sa China na ito ay bunga lamang ng pagsira ng Pilipinas sa naging kasunduan nito sa China
na tinatawag nilang New Model. Subalit itinanggi naman ito ng Pangulo. Kaya't kahit maglupasay pa ang China para patunayan ang New Model na sinasabi nila, ay mawawalan lamang ito ng kasaysayan dahil ang mismong Pangulo ng Pilipinas ay hindi sumasang-ayon sa aligasyong ito ng China. Kaya't walang kasaysayan na gamitin nila ang aligasyong ito na bunga ng kanilang mga aksyon dahil sila lamang naman ang naniniwala sa kasunduang ito, kaya't malinaw na sila lamang ang gumagawa ng gulo. Sinabi rin sa artikulong ito na ito na ang simula kung saan ang Pilipinas umano ay patuloy na nilalabag ang mga kasunduan at walang isang salita, kung saan ang mga bansa umanong kagaya nito ay hindi na dapat pang pagkatiwalaan sa kahit anong sabihin nito, which is again, mas naaangkop ang mga pahayag na ito sa komunistang partido ng China dahil sa mahigit isang dekada ay paulit-ulit nilang sinasabi na kapayapaan ang gusto nila. Isang pahayag na sila mismo ang kumukontra dahil sa pag-aangkin nila ng mga teritoryong ipinagkaloob na ng internasyonal na komunidad sa iba. At sa huling bahagi ng artikulong ito ay may pagbabanta na para sa mga Pilipino kung saan ay sinasabi dito na ang China ay nag-issue na sa Coast Guard nito ng Order No. 3 noon pang May 15 kung saan ay ipatutupad dito sa June 15 na magbibigay umano ng utos ayon sa batas sa Chinese Coast Guard na ikulong ang mga dayuhang papasok sa inaangkin nilang teritoryo sa loob ng 60 araw. At kung magmamatigas umano ang Pilipinas na ipagpatuloy ang mga gawain nito gaya ng mga nauna ng insidente, ay mapipilitan umano ang Chinese Coast Guard at Chinese Navy na magkasamang gumawa ng aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas at nagpayo ito na alagaan ng Pilipinas ang sarili nito at kung magpapaputok umano ang Pilipinas laban sa China ay magagawa umano ng China na hindi na muli pang makapagpaputok ang Pilipinas sa ikalawang pagkakataon. Ano ang masasabi nyo dito? Ganito ang klase ng pagbabalita sa lupain ng mga Chino na tila ay inilalarawan nilang sila lamang ang may karapatan sa buong rehiyon na ito, na obviously ay pinaniniwalaan naman ng karamihan sa kanilang mamamayan dahil walang ibang balita mula sa mainland China ang maaaring bumali sa mga pahayag na ito na aprobado ng China dahil kung gagawin nila iyon ay tiyak na ikukulong sila. And worst ay baka buhay pa ang maging kapalit ng pagkundina nila sa pamahalaan nila. Ang kabuuan ng South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea ay pinakikinabangan ng buong mundo para sa kalakalan ng mga ito, kaya tinuturing ito bilang international water. Subalit para sa China ay walang ibang may karapatan dito maliban sa kanila at ang pagdaan ng anumang klase ng barko sa karagatang ito ay nais nilang sumunod sa patakaran ng mga Chino, kung kaya't walang naniniwala bukod sa kanila na sila lamang ang may karapatan sa karagatang ito. Kaya't hindi magtatagumpay ang China sa kagustuhan nilang masakop ang buong rehiyong ito dahil ang mas maraming bansa sa mundo ay hindi hahayaang makumpormiso ang kalakalan ng mundo para lang sa kaswapangan ng komunistang partido.